Ganda, ganda yan. At Robert Bano, partner, eto na. Din lamang pinag-uusapan natin kanina ang impeachment. Para mas maunawaan natin, Tama. mas maging mas madaling i-digest ng mga kababayan natin ano ba yung nangyari, ano ba yung dapat bantayan, may scoring ba nanalo, may nanalo ba kahapon, di ba? Meron, oo May nga. nakapuntos ba sa prosecution o ang nakapuntos sa defense? At ano ang ma-observe ng ating mga kababayan kasi siyempre lahat sila nagbabantay rin dito. Makakausap po natin ang convener ng Bantay Senado at din po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Dr. Gary, magandang umaga po. Good morning Victoria po. at Robert. Hi, magandang umaga sa inyong dalawa, Sir Robert at Miss Victoria at sa lahat ng mga tagapakinig ng Tanding Nambayan. Thank you po, Doc Gary, sa pagpapaunlak po sa amin. So kahapon po ay day 8 na nga ng impeachment trial. Ano po ang inyong assessment? Meron po bang pasabog si NBI Director Melvin Matibag? Kasi yun yung binabanggit ng prosecution eh. Abangan nyo ang pasabog ni Director Matibag. Do you think explosive po yung naging testimonya ng NBI Director, sir? Kami sa Bantay Senado nakatutok kami kahapon dahil nga inaasahan namin na mas maraming importanteng mga impormasyon na ilalahad ang pinakahuling witness ng prosecution for Article 4. Dumating nga si Director Matibag at ang very prominent na sinabi niya kahapon para sa amin ay yung kill threat kay Pangulong BBM ay equivalent nga dun sa issue ng national security, which I think we totally agree, no? Primarily for three reasons, no? Number one, kasi clearly meron kang tinatawag dito na plan. Lumabas yung first P kahapon, may plano na na-establish kahapon na lumalabas. Hindi lang ito simpleng pahayag ni VP Sara dahil may mga iba pang incident in the past. And of course, meron kang person of interest. No? Para sa amin, mabigat na yan dahil nga patuloy yung kinait na investigasyon nga ng NBI. Yung Special Task Force na intended para dito ay isang mahalagang hakbang para malaman po talaga natin, no, kung sino yung person of interest. And of course, pangatlo, yung purpose. No? Ba't kaya sinabi, halimbawa, ganitong mga kataga, no, ni VP Sara? Dahil siya ba ang makikinabang in the assumption na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa or kung mapalitan ang ating Pangulo. So, yung plan, person of interest, our purpose, yan ay naipaliwanag, no, ni Director Matibag kahapon. No? Although syempre, tama ka nga doon, inaasahan din naman ng mga tao na meron talaga kagad na ipapangalan. Pero tandaan natin, no, napaka-sensitive ditong kasong ito. At the same time, ang mga involved dito ay hindi ma-ordinaryong tao. So, the sphere of influence, the capacity to the capacity to come up with this very difficult plan ay hindi naman ganun kasimpleng resolbahin. No? So, importante rito ay nasa tamang direction ngayon ng NBI para talaga malaman natin, no, yung katotohanan, no, kung sino ba talaga yung mga kinausap dito ni VP Sara. But nevertheless, ang tingin namin dito, meron bang elemento nga talaga no, pag-betray ng public trust. So, yun yung mga nakita namin. Dahil tingin ko, the very reason why the defense team, sabi nga ni SP, ni Presiding Officer Jesus Escudero Capon, first time na nakaread siya ng request from the defense na mag-extend ng questioning. So, talagang plano talaga nilang sirain ang kredibilidad ni Director Matibag para at least na mawala sa direksyon yung ating witness na meron talaga silang nakitang impormasyon na patungkol nga dito sa Article 4. Pero natibag nga ba si Matibag ng defense, Dr. Gary? Well, in honest assessment, hindi naman po. Pero syempre, nakita ko rin yung mga gestures at mga reaksyon nga ni Director Matibag kahapon, no? Dahil talagang pinaghandaan din siya, no, na para inisin at even tingin ko there are questions that are really overreach na, no, sa kanyang personalidad, no. Although sabihin talaga natin ang purpose ng defense ay tanggalin ang or wasakin ang credibility nga ng witness. Pero syempre, halimbawa yung pag-present ng mga opinion opinion column ni Opo. Director Matibag, even yung pag-connect sa kanyang asawa, medyo overreach din talaga yun, no, kung tutuusin, no.
At parang sinasabi ng mga lawyer, for example, ng depensa, na kapag ang lawyer mo si VP Sara, hindi ka na pwedeng kumuha ng ibang lawyer sa ibang kliyente, which I think it's very problematic. Pero so, tama po, hindi naman natibag. Pero, can we say na parang he sealed the deal for the prosecution pagdating po dito sa Article 4? Do you think mas napatibay talagang walang butas yung argumento ng prosecution pagdating dito sa alleged grave threats ng Vice Presidente? Kailangan kasi natin i-connect yung mga past hearings, di ba? For example nga, yung statement ni Agent Calilong, tapos kay Attorney Locot last time, no? Lotok, Siya yung nag-seal ng deal dahil very sensitive din yung information na nakukuha ng NBI director. At hindi porkit wala siya nung panahon na nangyari ang insidenteng to, ay we can simply negate, no, yung institutional process ng NBI. Kasi pag kini-question mo yung pag-pass ng sensitive information o yung internal procedure ng NBI at sinasabi natin dahil wala ka doon, dahil hindi siya director doon, ay pawang hearsay at ang nakukuha niyang impormasyon. I think that's fundamentally wrong dahil ang inatake mo dito, hindi na si Director Matibag, kundi yung NBI as an institution na may policies, protocols in managing sensitive information and conducting investigation as well. Di ba? Hindi naman siya ordinary empleyado ng NBI, siya ay director. So therefore, nung nagkaroon ng transition ng leadership from Director Santiago to Director Matibag, alam naman natin sa lahat ng mga kumpanya, sa lahat ng mga institusyon, may tinatawag tayong transition of office. That includes also passing all the pending information and activities, even the financial capacity of the institution. So kaya ito ay formal na transmit kay Director Matibag. So therefore, ang kanyang nalalaman ngayon bilang isang NBI director at this point ay dapat mayroong pagpapahalaga tayo at may matibay na pundasyon. Kasi at dito hearsay. Doc Gary, doon sa linyahan ng tanong kahapon ni Attorney Marvin Luan, di ba? Nung kinuha na ng statement, si ganito, nandun ka ba? Nung inimbisan yung ganito, nandun ka ba? May personal knowledge ka ba? Nung naglagay ng ganito, nagkumuha ng ganito, nandun ka ba? Syempre, malamang po ay wala siya dahil nga recently lang siya na... February 20, 2026. Ngayong taon lang siya na-assign bilang head ng NBI. Yung mga ganun po ba ay nagmamatter din doon sa credibility at doon sa sustansya ng mga magiging testimonya niya? Well, ako from the academic perspective, tingin ko pinapander ni Attorney Villuan yung kanyang statement, hindi para kay Attorney Matibag, kundi sa grupo ng mga supporter ni VP Sara para baliwalain, patuloy na baliwalain yung kredibilidad at ang testimonya nga ni Director Matibag. I'm sure, sabi niya nga, as a lawyer, alam niya rin naman, it's na wala, parang siya rin naman, wala rin naman siya nung hindi pa naman siya abogado ni VP Sara nung panahon yun, I'm sure, di ba? So, at ngayon hindi siya naging abogado. So, pag gagamitin natin yung ganyang lohika, so ibig sabihin, talagang ang purpose mo lang ay, mag-create ng intrigue and at the same time, atake ng kredibilidad. Pero ako nga, ang bottom line dito ay ipander, ibig sabihin, magbigay ng mensahe sa mga supporter ng isang grupo. In this particular case nga, yung baka supporter nila VP Sara ang gusto niyang kausapin dito, na tingnan yung maigi, walang kredibilidad itong witness ito. So I think ito yung mga naobserbahan namin kahapon dun nga sa hearing. At of course, mahalaga nga rin sinasabi niya na yung popularity rating ngayon ni VP Sara, based sa mga survey, ay pwede rin maging, parang sinasabi niya, ay maging dahilan para exonerate natin siya. I think this is also, again, para sa amin sa Bantay Senado ay may malaking problema dahil from the very beginning, ang usapin po ng public trust ay hindi usapin ng popularity rating. Tandaan natin, maraming mga naging diktador in the past, si Mussolini, si Hitler, they were very popular sa Italy at sa Germany. But nakita natin ano ang kanilang ginawa, kamalian. So what I'm saying is that hindi dapat maging basis ang popular rating para exonerate, para exempt ang sino man sa atin, Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador, sa paggawa ng mga kamalian o paglabag sa ating konstitusyon. At nabanggit nyo rin po, Doc Gary, kanina, yung POI, yung Persons of Interest. Hindi pinangalanan yung mga yun ni Attorney Matibag. Pero dito po sa pag-establish kung meron bang nagawang impeachable offense ang Vice Presidente, kailangan ba na matukoy talaga kung sino yung kinontrata, kung sino yung di umano ay assassin? Or pwedeng basta sabihin lang na, ay, may threat?
Yung betrayal of public trust kasi, ang bottom line nito ay fit pa ba yung ating pangalawang pangulo or yung sino mang nakakusa ng betrayal of public trust or meron pa ba siyang paglabag na ginawa sa konstitusyon. So again, yung threat is a threat, no? Sabi nga, this is a real threat, hindi to conditional threat. So therefore, the mere act of it ay clearly ay ito nakita na natin, no, na may paglabag. Kaya ito nga yung dapat nating tingnan maigi at ito yung sanang suriin maigi ng ating impeachment court, no, para sila ang mag-decide, no, tungkol dito, no. Pero bottom line, ang sinasabi nga natin, kami sa Bantay Senado, gusto naming bantayan hindi lang yung ating prosecution defense, pati na rin yung magiging kondukta nga dito ng ating mga senator judges na hopefully, no, bottom line dito, sana ebidensya lang po ang tingnan nila at the end of the day. Doc Gary, nabanggit mo yan sa mga senator judge sa online, hindi maikakaila na may mga usap-usapan na sasabi, yan yung bahagi yan ng defense, ng defense team, senator defense, mga ganon. Yung iba naman sasabi, hindi, sa prosecution yan, senador yan ng mga prosecution. How do we address yung mga ganong insinuations versus yung credibility po mismo ng ating impeachment court? Well, tama ka po dyan, no? Sa Robert, no? May mga perspective yung ating mga mamayan na para bang na naman, no? Yung may mga ibang senador, for example nga ay mukhang bahagi na ng defense team o may mga ibang senador din naman ay tumutulong din naman sa prosecution. Hindi natin mawawala yan, no? Ang problema kasi natin sa ngayon, unlike in the past, yung mga nakaraang impeachment court, no, hindi pa ganoon ka prominent ang social media. Wala ka pang tinatawag na mga performative governance o performative politics. And at the same time, hindi tayo ganoon ka polarized. And I think ito yung mga intervening variables that explain to us na may mga ganito tayo mga perception, may mga ganito tayo mga pagtingin sa mga kondukta at sa mga ginagawa ng ating mga senator judges. But nevertheless, ang sinasabi nga namin, we are still banking dun sa sino po ang pananagutan, yung out of office ng ating mga senator judges, na sila ay magiging impartial, magiging rational, titingin lamang sa mga ebidensya at mga objective, no, ng mga pangyayari. But mukhang sa totoo lang, kami rin ay nagkakaroon na rin talaga ng ibang mga obserbasyon nga tungkol sa ibang mga kilos ng ating mga senator judges. But again, napakaaga pa naman ito. We're hoping na sana kung mas may present ang mga ebidensya pa, mas mabigat na ebidensya, baka mas maging objective na yung ating mga senator judges, no, in the coming days nitong impeachment hearing. At gusto ko rin po sana itanong sa inyo, Doc Gary, yung paggamit ng affidavit ni self-confessed DDS member Arturo Las Cañas kasi wala siyang wet signature o hindi rin siya notarized. So ang sinasabi ni Senator Judge Pia Cayetano, bakit ginamit yon? Bakit pinayagan? Oo, medyo magsipag naman kayo. Sabi, magtrabaho naman Gawin kayo. natin ang trabaho natin. Oo. Tama ba na ginamit yung affidavit when hindi naman si Attorney Matibag yung nagsulat nun? Well, kahapon sinubaybayan ko talaga yan ako ay masusi na nanonood dyan. No? Gulat din ako nung ito ay nilabas, no, ni Director Matibag. Tingin ko, ang purpose ni Director Matibag dito ay ma-set yung pattern ng behavior nga ng ating VP na meron siyang tendency na kapag nagkaroon siya ng problema, for example, nagkaroon siya ng mga crisis, ang kanyang retaliating action ay medyo violente. At actually, kung tatandaan natin, hindi lang yan pinakita rin niya kahapon yung sa nangyari doon sa sheriff, no, ng sa Davao City. Kasi ito yung gusto ring establish ni Dr. Matibag, yung pattern of violence na gusto ring ipakita sa mga senator judges. Yung tatanong nga na bakit hindi notarize yung affidavit nga ni Las Cañas, simple lang naman yan iba yung sistema nga ng ICC. At tama naman si Senator Chis Escudero. Yes. Pero, na hindi tayo ICC. Pero, ang gusto natin sabihin, yung affidavit na rin yan, ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nakakulong ngayon si former President Rodrigo Duterte at bakit pinaghahanap ngayon ng Interpol si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin natin, sa mata ng International Committee, may weight, may bigat itong affidavit na ito in the first place. So, hindi ito simpleng dapat
baliwalain. Doc Gary, kahapon sa cross-examination din, parang ang lumalabas, matibag equals hearsay. Parang ganun yung nangyari. Tama po ba na ganun yung assessment, assumption? Well, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ordinaryong leader or hindi ordinaryong empleyado ng NBI si Director Matibag. Siya po ay director. So therefore, lahat po ng mga impormasyon na meron siya ngayon, definitely ito po ay may transition from the past leadership. Kaya hindi pwedeng sabihin na hearsay na ang kanyang mga impormasyon. Siguro kung hindi siya director at pinatayo lang siya yan, narinig niya lang sa isang usapan na may ganito mga impormasyon, I think I will accept the fact na tama ang depensa doon sa kanyang statement na hearsay, no? Pero again, sabi nga, may mga exception to the rule, no, ng dyan po sa rules ng hearsay, no? At lalo na kung ang isang individual ay bahagi na ng isang institusyon na nag-iimbestiga tungkol sa usapin ito. So I think it's wrong to equate Director Matibags into hearsay. Pero syempre, sabi nga natin, ito yung mga simpleng pahiwatig o simpleng paliwanag na ginawa ng depensa para kausapin yung isang grupo ng mga individual para mas lalong maniwala na walang kredibilidad at walang patutunguhan itong mga statement na ginagawa nga ni Director Matibag. Okay, so hanggang day 8, mamaya meron pa ulit tayo. So, Doc Gary, gaya na lagi namin sinasabi ng partner ko, kapag naleleto na kami, tatawagin namin kayo para maipaliwanag ito sa ating mga kababayan. Magaling ang paliwanag ni Sir Gary. Oo nga. For the meantime, Dr. Gary, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po, Doc. Maraming po salamat, Miss Victoria at Sir Robert. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Si Dr. Gary Ador Dionisio, ang convener ng Bantay Senado at Dean, School of Diplomacy and Governance, De La Salle College of St. Benilde. Kaya mahalaga talaga na hindi tayo sponge kapag nakikinig tayo ng impeachment trial. Talagang na-scrutinize din natin. yung mga Diba? mensahe. Oo. Na dedetalye mo, Yes. diba? Tama ba itong mga pinagsasabi nito? Ano ang dahilan